Eto na nga, pag-usapan na ngayon natin si Roque. Kasi mga kutsero, sinagot siya ng MTRCB. So ito kasi sinabi ni Attorney Roque. 6 days ago pa to, matagal na. Pero medyo matagal, medyo, ngayon lang kasi nag-reply ang MTRCB. Panoorin natin. Yan. Panoorin natin, guys. Alam niyo ba kagabi, prime time, nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga, ano ba Galit na yan? galit. Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Galit na Dahil galit, gusto manakit. hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan. O ako, magtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista. Bakit nyo gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TVAD meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili. Galit na galit si Attorney Roque. Galit-galitan daw, sabi ni Francis. Galit na galit. Utak ng Pilipino. Akala nyo, gagong Pilipino? Hindi po. Lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na constitutional amendment para mawala ng boses ang Senado. Kaya nga nandyan po ang Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saligang batas, hindi lang ngayon, kundi yung mga panahon pa ng kopong-popong doon sa Amerika kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang gobyerno na may dalawang kamara ang Kongreso. Alam nila na kapag lokal na mga opisyal, siyempre, ang interest nila yung mga lokal na issue gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan magkaroon ng ilan na mayroong mas malawak na paningin na kinakailangan ang tingnan talaga yung pang-nasyonal na interes. At yan po ang Senado. Mantakin nyo ang charter change. Kung paano lang mababago ang saligang batas. At dinamay pa ang presidente. Ng presidente o di naman daw kaya ang Speaker of the House. Paano naman si Senate President? Bakit nyo binaliwala si Senate President? Sino ba nagsabi na presidente yung nagpautos? Pero syempre, as usual, bago tayo mag-next topic, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave, guys! So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede tayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account. Lagay nyo yung bank account details dyan at pwede tayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang Sendwave, using my promo code na Coach Jared, ayun siya, kopyahin nyo lang yan, Coach Jared, ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin ang Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Actually, ito mga kutsera, real talk lang. Sino bang umintriga dito? In the first place. Sino bang gumawa ng intriga? If I'm not mistaken, mga kutsero, ang umintriga dito, na unang-una si Lagman. Siya yung nag-quote-unquote expose nung bayaran ng 100 pesos. Yan. So, nung in-expose ni Lagman, Edsel Lagman ng lower house, pinick up ng mga DBS. Ayan, tsaka si Pulong. Ayan, si Pulong. Si Congressman Duterte. Si Pulong. After nilagman yan After nilagman, si Pulong naman. Parang inintriga niya si Nograles. Tapos pinick up na ng mga DBS. Oo. So, ayun. Nung pinick up ng mga DBS, doon na nag-umpisa yung intriga. So, merong nagsabi na binabayaran to ng 100 pesos. Although, may mga claims, pero hindi natin alam kung totoo. May mga claims, nasasabi, binayaran kami, ganito, ganyan. Tapos, naglabas na si Kabataan Party List ng timeline, pinick up ni Senator Amy yung timeline, tapos, ang dami ng sinabi ni Senator Amy na anti-charter change. Up until today, sa totoo lang, actually, isa yan sa mga naka-turn off sa akin ngayon kay Senator Amy, yung pagiging anti-chacha niya. Pro-chacha ako Pro-chacha ako sorry. Lalo dun sa economic provisions, ha? Well, specifically sa economic provisions, that's it.
So yun. So, doon nag-umpisa yung intriga. And actually, kung papakinggan nyo rin itong mga sinabi ni former spokes Harry Roque, kumbaga, inilalabas lang niya kung ano yung mga intriga yung collective intriga. Pag pinagsama-sama yung mga intriga, yun yung sinabi ni Attorney Harry Roque dito. Siyempre, bakit voting jointly ang gusto ninyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam niyo sa falsification of documents, nakasaad sa jurisprudence na ating hukuman, kung sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presume na responsable sa forgery. Eh dito po, bagamat ito ay hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga ang presume na nasa likod niyan. Tulad nun, intriga yan. Kasi tulad nag-mention si former spokes ng jurisprudence on forgery. Forgery ha, pamemeke ng pirma. Forgery. Pero inirelate niya dito sa issue ng ng bilihan ng PI. So, I mean, nag-iintriga ka. Ito, address ko lang to isa. Kasi, unang-una, ayokong pinaparatangan ako ng mga bagay nandito to. Jake B. Uy! Gamit-gamit ka ng utak kasi, Jake B. Uy. Hindi kasi ako bulag katulad nyo. Hindi ako bulag na DDS supporter. Hindi. Hindi ako bulag. Hindi ako bulag na loyalistang supporter. Hindi ako bulag. Kahit sino. Basta may katangahang pinagagagawa, papansinin ko. Tulad na itong ginawa ngayon ni Attorney Harry Roque. Sabihan nyo ng bayad ako, wala akong pake. Kasi alam ko namang hindi totoo. Pero kayo, kung nandito kayo, tanggapin nyo yung mga sasabihin ko. Kasi lahat to, yun ko. Baka kayo kasi naniniwala kayo sa mga sinasabi ng taong bayad. Para lang salsalin yung mga iniisip nyo na. Actually, wala man akong pake kung mag-unfollow siya sa totoo lang. Gusto ko lang i-address yung laging sinasabi na binayaran daw ako ni Martin Romualdez, etc. etc. Alam mo, kung binayaran niya ako, lugi siya. Kung binayaran niya ako, lugi siya. Maniwala kayo. Sa dinami-dami ng mga sinabi ko na laban kay Martin Romualdez at sa House of Representatives ngayon, lugi silang lahat. So, yung mga ganyan, yung mga taong hindi kayang maipagsabayan sa kwentuhan, sasabihin na lang sa iyo, bayaran. Gano. Sumabi ka sa kwentuhan, gamitin mo utak mo, Jake. Anyway, tulad nito, try mong gamitin ang utak mo. Gumamit si Attorney Harry Roque ng example ng forgery. Kaso ng forgery, jurisprudence on forgery. Na kung sino daw yung nakikinabang doon sa finorge na pirma, siya daw yung most likely culprit. Ganon. Pero hindi naman forgery pinag-uusapan dito eh. Ang pinag-uusapan dito ay violation ng ating election laws. Na ang boto for anything like this, elections or PI or what have you, People's Initiative, should not be bought. So, dapat doon siya kumuha ng jurisprudence. Doon siya kumuha ng jurisprudence. Hindi doon sa forgery. Kasi pilit eh. Pilit na pilit kasi. Gusto lang nilang palabasin na, kasi merong magbe-benepisyo nito sa House of Representatives. Ba't hindi yun lang kasi rektahin? Yun yung problema kasi dyan. Ba't hindi nyo rektahin? Sabihin nyo lang, ayaw nyo kay Martin Romualdez. Pare-pareho lang ako, kasama niyo ako diyan. Ayaw kay Martin Romualdez. Pero yung puro intriga kasi, ang pangit eh. Puro intriga lang, ginagawa niyang tanga yung mga tao. Kaya ito, kakasabi lang ni Attorney Harry Roque, tingin niyo ba sa mga tao, tanga-tanga, na ganto-ganto, mauuto nyo, etc. etc. Kayo yung gumagawa. Pilit kasi. Ulitin natin intindihin natin. Forgery. Dito po, bagamat ito ay hindi forgery, kung sino ang nakikinabang.
Maski siya sinabi niya, hindi naman to forgery. Pero kung sino yung nakikinabang, siya yung may kasalanan dito. Diba? Doon sa charter change for sale, Pilit sila talaga ang presume na nasa likod niyan. See? Ay sino Pilit nasa likod niyan? Eh di yung mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa saligang batas. Masyado. Pero bang proof? Is there proof that it came from Congress? Or dahil galit lang kayo kay Martin Romualdez at kailangan niya ni pampupukol? Yung kasi yung tanong dyan. At dapat tayo mga Pilipino, ganyan tayo mag-isip. Huwag tayong pakuha sa mga puro parinig. May pangalan nga ng abogado doon, di ba, Francis Cayetano? Andun yung pangalan ng abogado doon sa listahan. Ba't din yung tanongin yun? Kung kanino siya. Anyway. Ito na po iniinsulto ang intelihensya ng taong bayan. See? Itigil na po yan. Nakakasuka na po kayo sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. Garapal na po yan. Sinasalaw-lan nyo na ang saligang batas at ang ating institusyon. Hay nako. Basahin ko lang, attorney, ang ilan sa mga pahayag na mga... Wala na yan, mga bias na comments na yan ng SMNI. Alam naman natin ako na sabihin ng mga yan. Anyway. So ayun, sinita nga daw niya yung MTRCB. Sabi, bakit pinayagan ng MTRCB to? Nakakatawa lang kasi yung posisyon ni Attorney Harry Roque, mga kutsero. Kasi, nung si Mocha, gumawa ng video, although hindi naman to mainstream. Sa YouTube niya to ginawa, sa social media. Pero, nung gumawa siya ng video nung federalismo niya, okay lang daw. Wala, no big deal yan. Ito, commercial din naman yun. Yung commercial nung EDSA Puera. Galit na galit siya. Ginagawa raw tanga ang mga Pilipino, etc., etc. Pero nung si Mocha, yung sa social media ni Mocha, nung siya ang gumawa ng video nung bastos na federalismo niya, okay lang. Kay yun galing din kay Attorney Harry Roque yan eh. Okay lang daw. It's very cool about it. It's freedom of expression. Freedom of expression yan. Kung freedom of expression lang din yun nung gumawa. Si Pirma daw ang gumawa eh. Si Pirma. Sana yun? Ayan. 1997 pa raw tong grupo na to, si Pirma. Tapos, ang gusto nilang palabasin, pinondohan itong si Pirma ng House of Representatives. Pilit na pilit kasi yung logic eh. So, ibig sabihin, dahil nag-benefit ang House of Representatives, kahit si Pirma ang gumawa, ang may kasalanan si House of Representatives? Ang weird. Ito yung sinasabi ko. Ito yung palagi ko sinasabi, mga kotsero. Kung pupuna ang mga kritiko, walang problema. Pero pumuna sila ng nasa tama. State facts. Mag-state po tayo ng facts. Wag lang tayong, wala lang, para lang may sisihin, di ba? Para lang meron tayong mabatikos, sisihin natin ito, o di go. Di ba? Walang ganun. Kasi kung ganyan ang sistema, kayo ang gumagawang tanga sa mga Pilipino. Parang yung pulburon issue. Bilib na bilib kayong lahat. Kailangan daw mag-drug test si PBBM para hindi
para mapatunayan na hindi siya hindi talaga siya nagdodroga at walang video, etc., etc. Diba? Nakapagpalabas naman ng video. 17 na. January 17 na. Wala pa rin. Tapos ngayon, ang drama nila, si Senator Amy daw ang nakakaalam. Senator Amy, ikaw na sinasama dito. Anong kasabihin mo? Ikaw nang dinadamay dito. Ano nang masasabi mo, Senator Amy? Puro kasi intriga. Ang pangat ng intriga. Ito ang sabi ng pirma. Ha. In-interview sila. Maikli lang naman to, 2 minutes lang. Ito yung abogado ng pirma. Ayan Sila daw yung nagpagawa ng EDSA Puera. Balikan natin yung Ad Standards Council. Meron silang code of ethics, meron silang mga provisions na dapat ma-take off bago mag-run ng ads. Isa na doon, advertisements must not be injurious to the image and prestige of the Philippines and its people. Advertisements should not undermine the public's regard for government law and duly constituted authority, and advertisements shall not contain messages that deride or otherwise discredit the law and its enforcement. Before po ni-release itong ad, did you guys look over it to see, since abogado naman kayo, law firm kayo, kung meron nga bang na-violate itong advertisement ninyo? Yes, we definitely looked into it, ma'am. And as far as we are concerned, wala naman ho kaming ina-undermine or never namin in-undermine ang Pilipinas or kung sino man. In fact, we recognize yung mga tao behind the 1987 Constitution. We recognize kung ano yung naging contribution nila sa atin. Ang amin lang ho, maybe it's about time that there is a change. Maybe we should keep up with the changing times. Yun lamang ho ang sa amin. Can you clarify what the ad means or connotates with the term EDSA Puera? As to that advertisement, again, we just want to raise, to invite public discussion. Yun naman ho ay naging creative concept lang ng aming team to invite a dynamic public discussion. We are definitely getting the ball rolling right now. But as to the advertisement, syempre hindi naman namin nililimitahan lang yung mga tao kung ano yung mga puntos na sa tingin nyo nakikita nyo doon sa advertisement. Again, this is a public discussion. We want the people to be engaged, to be with us, to talk to us, and to voice out din. Hindi naman porket yun yung nakalagay sa advertisement, yun na lang ang pag-uusapan natin. The people are free to decide and to give us what they want. Yun. Takas ang audio na. Audio nila. Anyway, so yun. So, ibig sabihin, si law firm na nagpagawa ng ad, they're taking responsibility for it. Ngayon, ang drama, hindi, pinadaan lang dyan yung pera. Pero galing talagang Congress yan. Yun yung chismis na nakikita ko sa social media. Pag nagmo-monitor ako ng social media. Yun yung sinasabi nila. Hindi, pera yan ng Congress. Pera ng taong bayan yan. Pinadaan lang yan dun sa law firm. Ganun. Intriga. Intriga much. Oo. Pero sana, yun nga ang ibig ko lang sabihin dito mga Ochero, kung mag-aako at babati ko, sana merong facts. Hindi yung nagsispekulate lang. And actually, yun yung nangyayari ngayon puro speculations. Yung mga batikos ng mga tao against the administration are mostly speculations. Pansinin nyo, yung mga taong nagsasalita against the admin, palaging ganito yung sinasabi. Baka naman ganito. Baka ganyan. Baka iniisip ng mga tao ito. Di ba? Lagi may baka. Sa palagay ko kasi ganito. Sa palagay ko ganyan. O nasaan yung facts? So ang gustong mangyari ng mga taong bumabati ko sa administration, maniwala tayo sa opinion nila. Yun ang gagamitin nating basehan ng ating, yung opinion nila ang gagawin nating basehan ng mga paninindigan natin sa ating politika. And who died and appointed you to be the source of our political mindset?
Sana ipakita yung facts para tayo mismo ang gagawa ng sarili nating opinion. Pakita yung facts. Naalala ko yung sinasabi ngayon ng dating loyalista daw tapos ngayon anti na. Hindi na kailangan ng ebidensya, kailangan lang ng common sense. Saan ka dadali ng common sense mo kung wala kang ebidensya? Try mong sabihin sa korte yan. Judge, we don't need evidence anymore. We just need common sense. Yung common dadalhin, ibabase mo yung common sense mo sa nakikita mong ebidensya. Anong kabobohan yun? Self-defeating statement yun. Ang bobo nung nagsabi nun. Napaka-bobo niya. Ano pagbabasihan mo ng common sense? Di ba? Anyway. Tapos ang gusto nila, maniwala tayo sa chismis, sa speculation. Tulad nito, yung sa MTRCB. Anong unang-unang linya dito ni attorney? Sabi niya. Alam niyo ba kagabi, prime time, nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga, ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dapat daw alamin ng MTRCB. Kaso nga lang, nagsalita ang MTRCB. Anong sinabi ng MTRCB? Wala kaming otoridad dyan. Wala raw silang authority dyan, sabi ng MTRCB, attorney. Wala raw silang authority dyan, ito sabi ng MTRCB. Ayan, pinangalanan pa si Attorney Roque, Yan, in light of Attorney Harry Roque's recent call on the MTRCB to investigate the airing of an advertisement branded as EDSA Puera, the board clarifies that it has no authority to screen, review, and examine commercials and advertisements except for those categorized as publicity materials or promotional materials as defined in Presidential Decree 1986 and its implementing rules and regulations. Ano pong ibig sabihin yan? Pag sinabi pong publicity materials, hindi ho yan commercial na mga produkto. It refers to mga materyales na pinangpo-promote ng mga pelikula, ng mga shows, etc. etc. Yun lang. Mga trailer, si poster, ayun, doon lang. Ayan, Publicity materials refer to any material used to generate public interest in a motion picture or television program. Such as TV commercials, commercials ng isang pelikula, or commercial ng isang show. Yun. Movie and television trailers, print advertisements, still photos, photo frames, leaflets, posters, and billboards and other related media. So, sino daw ang may authority? Si Ad Standards Council of the Philippines. Sila lang. Ito example, mga kotsero, ng napakagandang example ng paano mo gagamitin ang common sense kung wala kang ebidensya. Common sense lang. Nakikita sa TV. So, ibig sabihin, MTRCB yan. Common sense lang. Panood ko sa TV Inere sa TV. Common sense lang. MTRCB ang hahawak dyan. Di na bobo siya. Bakit? Meron palang ibang grupo na humahawak. Ad Standards Council of the Philippines. See? Kung common sense ka lang, wala. Dadalhin ka ng common sense mo kung sa ano lang yung naiintindihan mo. Paano kung mali yung naiintindihan mo? Ganun lang kasimple yun. Kaya wag ako sasabihan ng common sense lang yan. No. You need proof. Your common sense should be substantiated by evidence.
Huwag na tayong tignan evidence. Bakit? Kasi mas madaling gumawa ng chismis pag walang ebidensya. Katulad niyan, gumawa sila ng chismis ng pulburon video. Si Bongbong Marcos may video ng pulburon. Ay, maniwala kayo sa amin. Kasi sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito, sinabi ni Senator Amy, pulburon video, etc. etc. Nung siningil nyo ng video, ano nangyari? Ay, hindi ko pa nakikita yung video na yan. Ako naririnig ko lang naman yan, wala pa ako nakikita ang video. Ay, hindi ko hawak yan, nakiganto yan. Isa-isa silang lahat. Ano nangyari? Kanya-kanya ng palusot. Anong ginawa ng common sense nyo? Wala. Saan kayo dinala ng common sense nyo? Sa pahiya. Paano? Ayun, dito lang, sumabit na naman si Attorney Harry Roque. Alam nyo mga kotsero, hindi naman natin hobby ibatikusin si former spokes Harry Roque. It's just that, kasi, kitang-kita kasi yung double standard eh. Nung si Mocha, wala silang problema doon sa federalismo niya. Wala silang issue, wala silang problema. No big deal. Tapos nung nagtutulak ng federalism, si Attorney Roque sabi niya, hindi, ito lang ang solusyon. Ito lang ang solusyon para maayos natin ang bansa. Federalismo lang. O tapos ngayon, meron charter change. Anong sinasabi nila? Ay, hindi. Para sa sariling interest lang ng mga politiko yan. Diba? Pangit siya. Yung charter change na sinusulong ngayon, hindi maganda. Bakit? Kasi hindi si Duterte ang nag-umpisa. Hindi si Duterte ang gumagawa. Paano kung yung pagtanggal ng term limits na nangyari doon sa panahon ni Digong? Maganda pa rin? Kasi yun ang issue ng karamihan eh. Yun ang issue ni Senator Amy, yun ang issue nila Attorney Harry Roque, yun ang issue ng karamihan ng DBS. Kung nung panahon ni Digong, saka tinanggal yung term limits, okay pa rin? Baka hindi na. Baka best president ever ulit. Again, mga kotsero, hindi ko ginagawang hobby. Kasi may nag-PM private message sa akin, sabi, Coach na ma'am, ginagawa mong hobby pagbabati ko sa mga DDS ha? No, hindi. No na, hindi pa. So, it's very, very emphatic. No na, hindi pa. Hindi yun ang gusto kong iparating. Ang gusto kong iparating is merong double standard na nangyayari. May double standard na nagaganap. Na yung mga binabatikos ngayon kay PBBM, mga bagay na ipinopromote nung panahon ni Digong. Tulad itong charter change. It took me a while bago ako naging sold sa charter change, by the way. May mga kinausap muna ako mga tao. So, I mean, wag tayong paka-hipokrito. Yung kung ano yung pinupuri natin kay Digong at ginawa ni PBBM, dapat purihin din kasi yun yung standard nyo eh. Kaso ang problema, dahil hindi si Digong ang gumagawa, pangit siya. Anong klaseng common sense yan? Anong klaseng common sense yan? Dahil hindi si Digong ang gumagawa, pangit na? O dahil hindi Duterte ang last name ng nagsusulong, pangit na agad? Batikusin natin ang tama. Ako, binatikos ko siya doon sa provision. Bakit? Kasi delikado yung provision. Naalala niyo yan? Yun, yung mga regular din sa channel ko. Alam niyo naman yan. Nung unang sumabog yung issue dito sa bribery ng charter change, hindi ko pa nga tinutukan masyado yung bribery.
Mas tinutukan ko pa kung ano yung laman. Bakit? Ano ba yung gusto nilang isulong? At nung nalaman ko na ang gusto nilang isulong ay joint voting ng Congress, kinontra ko na agad yan. Kasi inuuto talaga ang mga Pilipino dyan sa ganyang klaseng sistema. O ngayon, nakalimutan na yung bribery. Ang tutok na nila ngayon, yung Article 17. Di ba? O baka sabihin ng mga tao, credit grab ako. Well, yung kasi talaga yung nangyari. Nung pinupuna ng karamihan yung 100 pesos na bribe, ang pinuna ko yung laman. Nung pinuna ko yung laman, o di pinuna na rin nila yung laman. Credit grab na kung credit. Hindi ko naman alam. Baka di ko alam kung nanonood sila ng video natin. Kung nanonood sila at nakuha nila yung idea sa atin, o di maganda, thank you. Meron kayo nakukuha sa ating maganda. Pero kung kayo ay nakaisip, okay lang din naman. O din, at least nag-iisip kayo. At least naisip nyo yun. At kung Congress talaga ang source nito, yun nga ang problema mga kotsero eh. Kaya nga nag-iingat ako sa pagbatikos na itong bribery cha-cha na to. Bakit? Kasi walang proof. At kahit gigil na gigil ako kay pangalan nito, kay Martin Romualdez, at gusto kong ipin sa kanya yung batikos dito sa charter change na to, bribery ng charter change. Walang ebidensya. Ano nga naman ipilit ko yung sarili ko? Alam mo, maging katulad ako ng mga chismosa dyan na vlogger sa tabi-tabi. Makaano lang ng intriga. Kaya yung mga audience ko, kayo dyan. Kaya kayo, ibang level kayo ng ibang klaseng audience kayo. Hindi kayo mahilig sa chismis. Kasi ayoko sa chismis eh. But anyway. So yun. I did not mean to credit grab, pero diba? Yung akin lang, let's be fair. Let's be fair. Kung binabati ko siya si Digong sa ganitong bagay, bati ko siya rin si PBBM. Kung binabati ko siya kung pinupuri si PRRD sa ganitong bagay, di purihin niyo si PBBM. Hindi yun dahil porke Bongbong Marcos ang gumawa, automatic, pangit. Kasi, diba? Sa ebidensya tayo, guys. And ngayon, ang sistema ng natin, ng politika natin ngayon sa Pilipinas, intriga. Smear campaign. Bawa, pag nakita niyo yung mga statement si Senator Amy, hindi ko siya content pero narinig ko lang din sa balita kanina. Sabi niya, nag-aalala siya kasi baka raw kapag binuksan daw yung Constitution, papakailaman na yung mga ibang provisions, ganyan-ganyan. Baka ganito, baka ganyan. Okay. So baka. Walang hindi natin maaasahan yung proof talaga. Ebidensya. As much as gusto kong batikusin si Martin ngayon because of this chacha, wala akong anong gagawin ko. Kwento-kwento. Chismis. Kukumbinsihin ko lang kayo na, hindi, si Martin talaga yan, pero anyway. Anong point ko sa Senate? I would prefer na si Senate na umawak. Kahapon ko pa tinapik to si Senate.
Kasi alam nyo, si Senate, ano yan eh, malaking stumbling block yan before eh. Si Senate. Malaking problema talaga yan sa Chacha. Kasi sila lang yung may ayaw. Ngayon, sa sobrang konti nila, tapos sila lang yung may ayaw, parang parang unfair nga naman. Diba, ang konti-konti nyo, 24 lang kayo, tapos kinokontrol nyo yung direksyon ng majority. So, parang ang pangit. I think ngayon, this is an opinion. And you can believe it. You can take it, you can run with it or not. Okay lang naman. I think ngayon, na-threaten sila dun sa People's Initiative. Kaya ngayon, they want to control the conversation. Essentially, ang mangyayari na is con-us. Hindi na siya PI, hindi na siya con-con. It's con-us. Which, yun naman talaga yung gusto nila ever since. It's all about control. It's all about control, guys. It's all about control. Kasi kapag con-con, mag-e-elect ka ng magiging parte ng commission, constitutional commission. Pag con-con. So the power will not be with Congress. Diba? Ever since si Senate, ang gusto niya con-us. Ever since yan. Matagal na. It's all about con-us. Si Senate, con-us lang. Walang con-con. Ngayon, I think, na-threaten sila dun sa PI. So whoever thought of it, ayun, napuwersa sila ngayon. Although, hindi naman, kung tutuusin, kapag aaralan nyo yung PI, hindi siya pwede. Hindi siya pwede revise ng Constitution. Which is what we want to do. Hindi naman amendment to eh. Revision to ng mga principle ng Constitution. So hindi pwede yun sa PI. So napuwersa sila eh. Baka natakot sila. Na merong magkaroon ng consideration sa COMELEC, di ba? Magkaroon ng consideration sa COMELEC, tapos ipa-plebiscite, which will remove control from them. So, at least kung con-us, may control pa rin sila kung ano yung lalabas. It's all about control, guys. It's all about control. So regardless of whether it's Senate or House it's all about control. And even then, kaya nga nung sinabi ni Senator Amy na may mga agam-agam siya, etc., etc. Even then, pati yung maski yung ilalabas na tawag dito, na bagong provisions ng Constitution, ira-ratify pa yan. Ira-ratify pa yan through plebiscite. Pagbobotohan pa rin natin lahat yan. Buong Pilipinas ang boboto dyan. Sasabay yan sa eleksyon. So yun. Mas okay ba yung con-us? Well, we'll see. Pero before, nung pinaltan yung 1973 Constitution, to 1987, con yun, Constitutional Commission. Con yun. '81 Constitution, tama, 1981. Yun, con yun. Di ba may Constitutional Commission nun, tapos yung mga framers ng 1987 Constitution, mga aktivista. Mga aktivista yun, panahon na yun. Kaya, now we have the protectionist provisions of the Constitution. And, in general, okay naman siya. Yung Constitution natin. Yun lang talaga. So,
it still has to be ratified. So malamang sa malamang 2025 kung mabilis tatrabahuhin ito na Senate, meron silang 1 year and a half. 2025 baka mag-plebiscite diyan sa bagong magiging bagong constitution. And yun lang, sana umabot. Para tapos na. Baka 2028. Ang hirap noon pag 2028 pa. Kasi may bago kang 12 na papasok sa 2025. May bago kang 12 na papasok. So another magdi-delaying tactics na naman yan, etc. Although ngayon medyo nagiging malinaw na who I am not voting for sa 2025. But I'll keep it to myself. Hindi ko na sasabihin, baka mapahiya na naman ako Napahiya ako kay Loren Legarda. Nung in-endorse ko si Loren Legarda, parang, ay, shucks. Biglang nagkaser sabi, mas maganda ang kaser. Komunista. Ayoko na. Anyway. So, yun. Anyway, so there. Yun. Yan yung kay Attorney Harry Roque. Nasoplak siya Soplak siya ng MTRCB. At saka sana kung kasi itutuloy daw ni Senator Amy yung niya yung investigasyon niya sa bribery something nung PI. Yon. Let's see. Ano ba pinagkaiba ng CONCON sa CONAS? Sa CONCON, sa Constitutional Convention, ihahalal natin yung mga representante na magbabago ng Constitution. Yun yung CONCON. So, tayo yung boboto sa every legislative district yan. Kasama yan. So, marami-rami din. Medyo marami ka ilalagay doon. Mga 300 din. Mga 200 to 300 plus. Tapos, ilalagay mo ngayon yun. Doon. Marami yun. Pero, yung CONAS naman, mamimili ang Congress kung sino-sino yung magpa-participate. Sila-sila lang. So, yun. Sila-sila lang ang gagawa sa CONAS. Pangit, no? Alin ang mas magastos? CONCON. CONCON yun. Mas magastos ang CONCON. Sobrang mahal ng CONCON. Kasi magre-represent ka per legislative district. So yun, yung CONAS, Congress yan. Sila lang mag-uusap. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, it's all about control It's all about control. Who has the control? Kaya yun. Ako, to. Cha-cha na to. Kasi hindi kasi nila puro smear campaign kasi. Ang dami. Sinisiraan nila yung proseso ng cha-cha. Hindi naman dapat ganun yun. Tayo lang, ilang taon na yung constitution natin. Diyos ko. Buti sana kung basic principles lang yan. Parang sa states, di naman. Tapos may amendments lang. First amendment, second amendment, third amendment. Diba, ganun lang. Hindi. Diyos ko, napakahaba ng constitution natin. 17 articles. My goodness. Grabe. Anyway. Magiging Lion King ang CONAS. Buti na lang sumausaw na rin si PBBM sa Chacha issue. Buti na nga lang Actually, meron pang ang comment dyan si Senator Amy kanina. Sabi ni Senator Amy. Kung totoong naiintindihan niyo daw yung ibig sabihin ng kapatid niya, kapag daw sinabi niyang pag-aralan niyo, ibig sabihin, tantanan niyo na. Yun ang sinabi.
Ganun ba yun? Well, siguro, kasi kapatid niya yun, mas kilala niya. Mabait lang daw si presidente, kaya ganun siya mag-decline. Ewan ko. Bahala kayo sa buhay niyo. Anyway, mga kotsero, hanggang dito lang po muna ang ating live stream.